ito na nagmula pa sa may poblasyon papunta dito sa Barangay Tabon ay sinunod sa pangalan ng isang babae na nagngangalang Gregoria. Ate, ano pong pangalan nitong street kung nasan tayo ngayon? Gregoria Street. Gregoria Street. Alam niyo po Kawit Cavite. okay. Alam niyo po kung saan galing yung Gregoria na pangalan? Hindi ko alam. Okay. Ipa, ano pong pangalan ulit nitong street ko nasan tayo? Ano to? Tabon, Gregoria Street. Gregoria Street. Alam niyo po kung kanino siya pinangalan? Ay, hindi po. Hindi po. Okay. Anong pangalan nitong street na kung nasan tayo ngayon? Gregoria Street. Gregoria Street. Okay. Alam niyo ba kung kanino to pinangalan? Gregoria Montoya po. Okay. Kay Gregoria Montoya. Sige. Thank you. Ang kalsadang ito ay pinangalan kay Gregoria Montoya, ang bayaning babae ng Kawit, Cavite. Para sa mga may edad na sa bayang ito, kilala si Gregoria Montoya bilang si Generala Gregoria na nagsilbi at nakipaglaban sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo noong panahon ng himagsikan. Ayon sa kasaysayang nagpasalin-salin sa mga taga dito sa mahabang panahon, iginawad kay Gregoria ang pagiging general ng himagsikan matapos siyang masawi sa Battle of Binakayan at Battle of Dalahican noong November 10, 1896, na noon ay pinamunuan niya ang isang tropa ng Magdalo Unit dito sa Kawit. Bukod kay General Emilio Aguinaldo, General Baldomero Aguinaldo at Generala Gregoria Montoya, ilan pang mga dakilang general ng himagsikan ang ipinanganak dito at ipinagmamalaki ng bayan ng Kawit. Si General Candido Tria Tirona, si General Crispulo Aguinaldo, ang kapatid ni General Emilio, at si General Tomas Mascardo. Ang kasaysayan ng Pilipinas sa paghahangad ng kalayaan ay hindi magiging kumpleto kung hindi aalalahanin ang mga dakilang bayaning ito na malaki ang naiambag sa kasarinlan ng ating bansa. May nadiskubre kaming kwento tungkol sa Kawit sa aming pamamasyal. Hindi pala pangingisda, pagtatahong at pagtatalaba lang ang hanap buhay ng mga taga-Kawit noon. Labandero't labandera pala noon ang mga lolo natin dito sa Kawit. Isipin nyo, mga revolusyonaryo nung himagsikan, labandero't labandera naman nung peacetime. Dumating sa isang bahagi ng kasaysayan ng bayang ito na minsan ay naging labahan ng bayan, ang Kawit, Cavite. Ayon sa kanilang mga kwento rin, ang mga matatanda noon, iyon ang halos pangunahing ikinabubuhay nila, yung paglalabada. Marami noon, nung nandito pa mga Amerikano, ang Sangley Point sa Cavite City, yung mga sailors dyan, nagpapalaba dito sa labas. Meron mga kumukontrata ng paglalaba, kinukuha nila doon, lalaban sa kanilang mga bahay. Pagkalipas ng mga ilang araw, ibabalik nila yung labada. Halos routine na yon, pabalik-balik sila. Yung mga iba, hindi sa mga US military, meron din sa Armed Forces of the Philippines. Gaya nga ng masasabi ko, bata pa ako ay nakasama sa mga matatandang naglalabada sa Nueva Ecija, sa Fort Magsaysay. Kinukuha nila mga uniforme ng mga sundalo doon at yun ang kanilang nilalaban. Sa pamamagitan ng paglalaba, hindi lamang mga lalaki ang nagkakaroon ng hanap buhay, kundi maging yung mga babae, sila naman ang namamalansya ng mga damit na nilaban. Ibig sabihin po, ang naglalaba, mga lalaki? Mga lalaki. Ang karaniwan noong araw talaga tagalaba dito sa bayan na to, mga lalaki. Kasi malalaking mga labahe doon. Ano ba noong araw? Bakit mga lalaki? Talaga kasi yun ang trabaho nila. Mabigat na Puro, trabaho yan. puro, Lalo na ano. lalaki. Masalitan.
Bibigat ang damit. Bibigat. Na ano po ba ang tawag dito? Ito sa yung labahan? batya. Batya kung tawagin nung araw yung laba. Kasi ngayon, ang iba ng klase ang batya natin, yung mga nabubuhat na. Tsaka yung mga plastic na mga aluminum. Ito yung batya na ginawa sa semento. Tapos, pagka naglaba ka dyan, lalagyan mo ng tubig, Pupunuin ito ng tubig. kalahati lang. Opo. Tapos lalagyan mo ng sabon. Ewan ba, halimbawa itong sabon na to, bawat mga damit, kukuskusin mo muna ng ganyan, habang ano, tapos isa-isa mong isasalansang ganyan. Tapos pag napuno na ng mga damit yan, na kuskus mo na nakuskus, dito habang nabababad na yung mga damit na makakatapos ka ng iba. Oh, ito yung brush noong araw, yung sisil, yung sa kawayan, na ayan tawag niyang pinagtagat. Pinagtaga-taga nila Oo. para nung Tapos ang paggamit niyan dito, yan, yan. Mas madali siyang makaalis ng dumi. Yan. Tsaka noon talagang malilinis ang damit dahil yan, iniisa-isa pati yung ganyan, no? Yan. Talagang alis na alis ang dumi niya. Pero ngayon, madali na raw dahil doon sa washing machine. Ay, yung maghapon po kaya, ilan kaya ang nalalabhan po nila sa ganyang paraan ng paglalaba? Mga, Ilagay natin mga 400 na pantalon. oo, ganon. Makakapal yun. Mga ha? terno na yun eh. Kapalo, naghirap na. Oo. Ang bilis nga po nila, no? Basta parang bang operation. Mhm. Pagka ano naman, habang nakabilabi, hindi tinitingnan nila kung tuyo na. Dadalhin din ng iba pa yung nagbibilad, nagsasamsam. Tapos sila naman ang magdadala sa mamamalansya. Tatay, ito po daw yung ginagamit na pamlansya noon. Ano ba tawag po dito? Prinsa ang tawag nila dyan. Na, ano, Medyo mabigat siya. mabigat yan. At Parang hindi ko ma-imagine kung paano siya. yari ito sa tanso. Ito pinupuno ng baga, no? Yung uling pagbabagahe na pagka mainit na, yan ang ginagamit nila na pinaplansya yung mga uniform. Pag nadaanan yan, talagang flat na ano, ang piston noon. Well, hindi basta, kasi yan naman, hindi kagaya ng pangkaraniwang pamamalansya ngayon na nakatayo, nakaupo sa silya na magaang lang. Sila nakaupo lapat sa pangkaraniwan noon mga papag na yari din sa kawayan. Pagkatapos, meron parang kutsyon ba na ano, doon nila lalatag yung damit bago piprinsahin. Sa pamagitan ng kanilang hanap buhay nung una, yung iba nagsikap na makapag-aral, tama-tama naman, nung mawala ang hanap buhay na paglalabada, nagkaroon sila ng ibang source na pagkakakitaan. Lumipas man ang panahon at nawala na ang larawang ito ng kawit, tanging mga alaala at mga kwento ni na lolo at lola ang naiwan na minsan ang kawit ay naging sentro ng paglalabada noong araw.